Ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na kayo, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Bakit? Inatake po kasi yung likod ko. Nung kami po ni Mrs. ay nagbakasyon minsan sa Laos, inatake po yan, ang tawag spinal stenosis. No? Ang spinal stenosis, pag umatake yan, hindi po ako makagalaw. So, nung kailan ba yon? Nung linggo pa lang, umakto na naman yan. So talagang wow, hindi ako makagalaw. Mabuti na lang, meron ako mga napakalalakas na painkillers na naiwan pa mula nung ako'y huling inatake 2 years ago sa Laos. No? So yun ang aking ikinabuhay. Ang problema ko, paubos na. So kailangan magpunta ng doktor. At dapat, Sabado, may appointment ako sa doktor na-move naman to Monday. No? So talagang sabi ko, patay, dapat magtagal pa yung aking painkiller dahil napakasakit talaga po nitong spinal stenosis. At mabuti na lang wala kayong ganyan dahil, ako, huwag niyo pong pagdasal na magkaroon kayo dyan. Napakatindi po talaga ng sakit. Pero sakit sa likod or wala, tuloy po ang Spokes Hour. Dalawa pong pag-uusapan natin. Unang-una, ako po yung nag-file ng motion to quash para doon sa mga hinihinging dokumento ng Quad. Ano ba ho yung mga dokumentong yan? Ito po yung mga pribadong mga kasulatan, gaya nung extrajudicial settlement na estate ng aking tiyahin, yung aming pagbebenta ng lupa no nung 2017 na 1.8 hectares sa Parañaque, yung mga income statement ng Biancham, yung aking SALN no at saka yung aking mga income tax return. Pero alam nyo kasi noong dati pa ay nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema no. Ang tawag sa kasong yun ay Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nangyari dun sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, miski supposedly in aid of legislation, iniimbestigahan yung mga kamag-anak ni Cory sa isang corruption case. At ang sabi ng Korte Suprema, well, pwede kayong mag-imbestiga, pero dapat yung pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso, uko lamang dun sa batas na binubuo. It must be germane to the subject matter of the inquiry. At talaga naman kapag ang gusto mong pruebahin ay corruption issue, hindi na po yan na nararapat sa Senado dahil yan po ay trabaho ng ehekutibo no? Para ipakulong yung mga tao na lumalabag sa anti-graft law at hindi na yan trabaho ng Kongreso. So, in-stop po, pinigil ng ating Korte Suprema yung investigasyon ng Senado doon sa Bengzon. At syempre doon sa Bengzon, sinabi na kapag meron ng kaso sa Piskalya o sa Ombudsman tungkol sa graft and corruption, hindi na dapat magtuloy ang investigasyon ng Senado dahil otherwise malalabag naman yung karapatan ng iniimbestigahan to not only presumption of innocence, kasama rin dyan yung right to remain silent at right against self-incrimination, yung pagtitistigo laban sa kanilang sarili. Mantakin nyo, ano bang iniimbestigahan dito ng Senado? Doon sa Quad. Ito po yung Pogo. Now, sinabi naman ni Kasiog na wala akong kinalaman sa Lucky South. So dapat end of story na yan. Pero nagpapatuloy pa rin po at binubungkal pati yung mga pribadong transaksyon na aking pamilya. Ano ba naman ang kinalaman nung pagbebenta namin ng lupa doon sa Pogo? Basta ang importante, kung ano man ang nabili kong lupa, dahil po yan, kami nagbenta rin ng lupa. Tapos na po yun. Now, kung meron silang pruweba na ang pera na pinambili ko doon sa lupa, sa Bataan, ay galing sa Pogo, ilabas nila. Obligasyon nila yun na sila maglabas. Pero hindi po pwede na ako magbibigay ng ebidensya sa kanila kasi wala namang ganun talagang ebidensya. Ang sinasabi lang nila is, nako, hindi magtutugma-tugma yan. Ano ngayon kung hindi magtutugma-tugma? Ang punto, nasa ng ebidensya na Pogo ang nag-invest dun sa mga lupaing binili ko. Wala po. Bakit? Kasi yung mga korporasyon ko naman sa pamilya ko, binuo ko yan. 2014 pa, bago pa dumating ang Pogo sa Pilipinas. No? At yung aming mga transaksyon, bago pa dumating yung Lucky South. So talagang wala pong kinalaman yung mga dokumentong hinihingi nila dun sa kanilang iniimbestiga. At ang nangyayari nga, sabi ko dun sa aking motion, ito'y fishing expedition. Hahanap at hahanap sila ng butas para ako'y makasuhan. Pero miski ito ay walang kinalaman sa Pogo. Di naman ako papayag na gano'n dahil meron naman akong karapatan na manahimik at karapatan against testifying against myself. No? At sinabi naman ng Korte Suprema, maski merong karapatan ng Kongreso na mag-conduct ng ganyang mga investigasyon at pwede sila magpataw ng contempt, kinakailangan hindi rin malabag yung karapatan ng mga resource persons, lalong-lalo na yung karapatan against being a witness against themselves. So ako po, I'm acting within my rights para i-move yung quashal ng supina para doon sa mga dokumento na wala po talagang kinalaman na sa Pogo. At ako po, idadaling ko po yan sa kataas-taasang hukuman dahil ako naman yung naniniwala na since nandyan na yung decision ng Bengzon, masusustain tayo ng ating kataas-taasang hukuman.
So pasensya na po, Quadcom, hindi po talaga tayo magbibigay ng ganyang mga dokumento dahil yan po ay labag sa aking karapatan na manahimik at karapatan against self-incrimination. At syempre, kasama na rin yung right to privacy kasi wala naman pong kinalaman yung mga transaksyon kong pribado sa pamilya dyan sa iniimbestigahan tungkol sa Pogo. Kayo po ang humanap ng ng ebidensya na meron akong ginamit na pera ng Pogo pero wala po kayong mahahanap kasi wala talaga. Dahil lahat po yung mga transactionist ko, bago ko pa nakilala ang Whirlwind. Ang Whirlwind po, nakilala ko lang matapos na eleksyon eh. So paano nyo sasabihin, may kinalaman ng mga transaction ko bago pa mag-eleksyon, samantalang stranger kami ng Whirlwind, no? Until matapos nga po ang eleksyon ng 2022. So pasensyahan lang po, pero meron po akong karapatan at ako po ay talagang pinaninindigan ko ang aking karapatan. Congressman man kayo, makapangyarihan man kayo, pero meron namang batas na nagpoprotekta sa mga ordinaryong mga mamamayan gaya ng right against self-incrimination, a right to privacy. O ang pangalawang pag-uusapan natin, abay nag-issue ng Court of Appeals ang isang order na pinapawalang bisa, yung order ng Temporary Protection Order na in-issue ng Executive Judge ng Davao City, no, sa ngalan po ng KOJC at ng Jose Maria College. Now, lilinawin ko lang po. Ang decision nga ay pinawalang bisa, pero pinawalang bisa po yan dahil sa technicality. Dahil ang sabi po ng Court of Appeals, nagkaroon ng special order ang Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy para walang duda na may bias, dapat lahat yan ay dinggin ng Quezon City RTC. So ang sabi ng Court of Appeals, dapat doon sila sa Quezon City RTC nag-file ng writ of amparo, no? Dahil yun ang merong jurisdiction. Una po yan ay decision ng technicality. Hindi po ibig sabihin na walang karapatan na maprotektahan ng seguridad at kalayaan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at mag-aaral ng Jose Maria College. Meron po yan. Hindi naman po yan in-address ng hukuman, kundi issue lang po yan ng technicality. Pero sa tingin ko po, mali ang Court of Appeals. Bakit po? Kasi po yung writ of amparo naman, hindi po sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ay sa pangalan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at propesor ng Jose Maria College. So, wala po dapat application yung utos ng Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay dapat idinggin sa Quezon City Regional Trial Court. At saka alam naman natin ang anyo ng writ of amparo. Yan po ay isang extraordinary writ na talagang ini-issue po para nga maprotektahan ang karapatang mabuhay, seguridad ng mga mamamayan. At nakikita naman natin ang pangyayari, no? Na talagang maski wala silang search warrant, hinahalughog nila ang bawat sulok ng KOJC, naghahanap ng mga heartbeat, no? Ewan ko ba kung hinahanap nila heartbeat or ginto, minsan heartbeat, no? Pero sa akin po, tingin ay labag na yan. Ang maganda po rito, po pwedeng idulog na sa Korte Suprema ng KOJC ni Atty. Torion ang issue na tama ba ang pagsuserve ng warrant of arrest diyan sa nangyayari sa KOJC. Tama ba yan na nagkaroon na ng occupation ang kapulisan dyan sa KOJC? At tama ba yan na talagang sila'y naghuhukay ng mga tunnel, di umano para hanapin yung heartbeat na nadidetect ng kanilang mga specialized instrument? Kinakailangan linawin po ito ng Korte Suprema kung ito pa ay sakop ng rules of court kung paano pa magsuserve ng warrant of arrest. Dahil ang nakalagay lang po sa ating rules of court, kinakailangan kumatok. Kapag hindi po binuksan ang pintuan at mayroong reasonable grounds to believe na naroroon yung taong hinahanap, po pwedeng magkaroon ng forced entry. Pero wala naman pong sinasabi na kinakailangan pwede nang mag-occupy. Yan po nangyari. Parang 12 araw na ino-occupy ngayon ng kapulisan ang KOJC at patuloy na naghahanap. Meanwhile, nababaliwala yung karapatan ng mga nananampalataya sa KOJC na sumamba. Kasi alam niyo po, yung katedral, yung talagang hinahalughog nila. At sinasabi nila, nasa ilalim daw ng katedral si Pastor Kibuloy. Pero after 12 days, 3 beses na hinalughog na yung lugar na yan, wala pa rin Pastor Kibuloy, po pwede ba bang gawin yan ng mga kapulisan? Sa tingin ko po, hindi na. Kaya ako, I welcome this decision of the Court of Appeals para sa ganoon, makarating na sa kataas-taas ang hukuman kung ano ba talaga ang tamang proseso sa pagsuserve ng warrant of arrest. Dahil sa tingin ko po, sobra-sobrang dahas ang ginagamit ngayon ng kapulisan at yung kanilang paghuhukay at yung kanilang pag-occupy, wala pong basihan yan doon sa rules of court kung ang pag-uusapan ay service of warrant of arrest lamang. Well, alam niyo po I miss you too dahil ang tagal natin hindi nakapagsama, pero pasensya na po kayo Sa ngayon po kasi medyo mahina ang signal, no? So hindi po natin mababasa yung mga komento. Pero anyway,
mabasa man o hindi yung komento, I still love you, Philippines. Why? Because you're the only country that I have. And because of that, you're the only country that I will love. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. Bye!